Good day everyone, I'm Jinky Pidakanay and from BSIT Block C. Ngayon po ay gagawa tayo ng login form and registration form. Pati na rin po yung homepage. And gagawa rin po tayo ng database and i-connect natin siya. Connect the VBNet to MySQL database. Gawa na po tayo ng database. Una-una po, dapat po i-start nyo po ito and MySQL. Tapos i-admin nyo po yung MySQL. Tapos kapag na-admin nyo na po, magpapakita po itong localhost. Gumawa na po tayo ng database. Login or pwede rin pang ganyan. Login DB. Tapos create. Tapos po, tatlong column lang for ID, username, and password. Tapos, pangalanan lang po natin yung table name natin as users. Tapos po, ID. Tapos yung ID natin, pwedeng 11 yung value or yung length. Tapos auto-increment. And username. Varchar po ang gagamitin natin. And pwede rin yung length niya or values 30. And susunod, password. Tapos varchar. Pwede rin pong 20 or 25. Save na po natin. Naka-create na po tayo ng database. Tapos, open na po natin yung Visual Studio. Magde-design na po tayo for login form. Toolbox po. Ano yun natin? Button. And label. Pwede rin pong copy-paste lang po natin. Copy-paste. Copy-paste. Tapos po, yung text box. Text box. Dalawang text box po. Kung gusto nyo po itong palakihin, yung mga label and button, punta lang dito sa may font. Dun sa may appearance. Sa may font. Okay. Yan. Tapos ibahin po natin yung text na. Tapos ito rin po, username. Palakin din po natin. Palaki din po natin to. Pinutin lang po natin to para mag-tas multi-line para mapalaki po. Habain na lang. Tapos din po, password. Tapos, ito sa font.
for button. Yan po. Tapos na ang design for login form. Tapos po, gagawa po ulit tayo ng registration form. And then po, add copy lang po natin ito. Control A or ganito po. Ayan. Copy and paste lang po. Ayan. Tapos po magdadagdag na lang tayo ng isang text box and label. And ibay na lang po natin yung mga text. Palitin na lang po natin. Yan. And for homepage, ganito na lang po. Simple lang. Label. And one button. And this label is welcome user. Welcome user. Okay. Palaki din po natin. Para maganda. Pwede naman din po ang palakihin yung font dyan. And magko-connect na po tayo ng database. Add class. Name po natin siya ng data connection.
Yan. And yung reference po natin, huwag natin kalimutan. Importante po yan. Ay SQL.data. Yan po. Then, punta na tayo dito sa my connection. Ayusin po muna natin yung connection. Ito po yung copy po muna natin. Ito po, papalitan po natin itong database dun sa, according sa ginawa natin kanina na login DB. Itan po, login DB. Yan lang po. Sige. And dito sa form 1, sa ating login form, double tap lang para may palabas yan. Ito naman tayo sa may ito po, mali po yan kasi hindi natin napangalanan yung sa may text box. Ganito po. Yan, sa my design, ito po yung iibahin nyo. Text user. And makikita nyo pong tama na tong text user na nakalagay dito. Yan. Tapos ito rin po, papalitan natin yung isang text box ng name. Text box. Itong btn login. btn login. btn close. Yun po, tama na. Palitan na lang po natin itong btn ng btn close. btn close. Application close. Ay, application.exit para ma-close yung application. Then para naman dito sa my sign form, kung mag-sign up, dapat ba itong wait lang, palitan ko para nila tayo mag-register. Kung pipindutin nyo tong last sign up, pupunta siya sa form 2 na register. Kaya ang gagawin natin is form 2.show para ma-show yung application into then main hide para ma-hide yung form 1 login form. Yan. And for form 2, double tap lang.
papalitan din natin yung lagay text username text confirm or text box. Tapos tingnan nyo yung password. Text confirm. So, may dito BTF Master. Sinapalitan. Dito na lang may mali. Yan natin ulit sa my database natin. Table. Table po natin is users. Kulang ng SD. I-run na po natin. Ready.